Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Balik po tayo sa ating pangdaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. By the way, muli magandang hapon po sa mga nasa Olongapo City area, mga karatig na bayan, ang Subic, ang Castillejos, ang Dinalupian area. We will be having we'll be conducting the 4th Mobile Journalism Workshop dyan po sa Olongapo City area by July 20 and 21. Ayan, July 20 and 21 in cooperation with our friend Miss Eileen Cuevas Sanchez of CLTV Channel 36. Ayan, nice siyang paturuan yung mga kabataan dyan sa Olongapo City. So practically, we'll be discussing the way how to write news as a mobile journalist, how to shoot stories using mobile phone, understanding the gadgets of a mobile journalist, editing your story on mobile phone, and of course, knowing the ethics in mobile journalism. Yan po yung pinag-aaralan kapag tayo po yung nagturo ng mobile journalism through a workshop na Leader News Philippines po lamang ang sumasagawa po niyan. In fact, galing na po tayo sa Tacloban City. Last year, galing tayo sa Tacloban. Ngayon po ang plano natin, sunod-sunurin natin in preparation with the forthcoming ASEAN Games 2019. So, unahin po natin dito sa may Olongapo because we wanted to develop a sports writer from Olongapo City. Most especially dito sa may Tarlac, Tarlac, Clark area, Pampanga, because the main event will be in Clark Field, Pampanga area. Dahil nandyan po yung mga major sports facilities ng Philippine Sports Commission para po sa Asian Games 2019. Meron din tayong gagawing workshop sa may Manila area. And ang pang-apat pong target area po natin ay Tagaytay City. Kaya't kung nais niyo pong sumali, ay makipag-ugnayan po kaagad kayo sa ating cellphone number 0995-148-3605. Mobile Journalism Workshop. The newest trend and in journalism, it's by using mobile phones. Ulitin natin, balikan natin yung mga natin suki yung ating survey question. Posible ba o hindi ang 5 minutong biyahe mula po Cubao hanggang sa Quezon City? Alright? Basa-basa muna tayo ng comment. Napakarami nag-comment sa atin. Asan yung mga nag-comment sa atin? Teka ha, dito muna ako sa aking personal wall. Dahil napakaaga pa ay napakarami na po ang nag-register ng kanilang komentaryo. Mamaya pupunta natin yung page ng Leader News Philippines. Sabay kasi natin pinopost yung ating survey question sa 2 pahina. Ayan, saglit okay. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Sorry for my nose. Nayari na naman tayo ng ulan kahapon. Medyo manipis ang ating bumbunan pag ulan eh. Posible ba o hindi ang 5 minutong biyahe mula Cubao hanggang Makati tulad po ng ipinapangako po ng DOTR, ng HPG, ng MMDA at pangkalahatan po ng gobyerno? Habang binabati natin siyempre yung mga suki nating OFW,
Especially ang ating mga naglalakas loob pa rin mga domestic helpers despite of all the stories, the bad stories we are hearing na tinatampo po at nasa salubong ng mga ating kababayang namamasukan bilang mga katulong sa ibayong dagat. Nasaan na tayo? Teka, bakit ganun? Pati yung aking post sa hindi makapasok-pasok. Pati yung video post ko hindi pumasok. Saglit, ulitin ko dito. Ang pinapoproblema yata ng Google talaga yung Huawei, Ang gamit kasi namin Huawei muna. Ayan, pumasok. Sige. Okay. Asan na yung komentaryo nila? Ito. Ito, may 25 comments dito. Isa-isahin natin. Bawat komentaryo po ay mahalaga. Unahin natin yung comment. Sagot ni Manoy Abner Parum. Pwede sir, Errol, pagtulog sa panaginip na lang pala kita maabot. Naku po, isa-isang tatakbo ng EDSA tapos isa ulit. Yung di kakayaning umabot ng talaang oras titigbakin. Ewan ko na lang kung di uubra yan. Tanong kay MMDA, yung ayaw sa provincial bus. Sabi ni Angel in disguise sa Jawar Sandoval, inshallah. Ayan, hari nawa. Ayan, sabi niya, God's will, in God's will. Pading Jaime Kundat, sabi niya, pwede yan madaling araw pero sobrang 5 minutes. Ayan. Sabi ni Hernani Cuari, Sir Hernani Cuari, Sultan, naka-live ako saglit Hindi kita masagot ng naka-live tayo, saglit tawagan kita after the program, saglit sabi ni Sir Hernani Cuari, sira ulo lang ang maniniwala dyan. Okay, thank you Sir Hernani Cuari, opinion niya yun. Koy Hipolito Laura, kasipsipan lang yan ng HPG, sinakyan yung sinabi ng Pangulo at sinasabi lang kaya ang 5 minuto. Siguro kung Ferrari ang sasakyan, pwede, ano yan? EDSA racetrack? Thank you, Koy. Nelson Perez, hindi. Buladas na naman yan. Thank you, Nelson. Dennis Dico, noong 1996, posible. No traffic at 70 to 80 kilometers per hour from EDSA to Ortigas. Nakukuha ng 9 minutes. Kung maging maluwag ang EDSA Cubao to Makati, kaya yan? Kaya yan. Pero now, unless tatanggalin mo ang mga sasakyan, and with speed of 120 km per hour sa EDSA. Thank you, Dennis, Becca, si Mama Becca Caunte. Sa ere, dadaan para walang traffic, sir. Hehehe. Nelson Perez, ano na ito? Q11W. Ano kayang Q11W? Sabi ni Nelson Perez. Quincy Joel V. Kahilig, pwede yan. Cubao Ayala, 5 minutong travel time pag time travel. Pag time travel. Rudy Bonifacio, pelikula pwede yan. Basta may putol yun sa eksena. Ano yun? Yung edited yung travel time. Domingo Rabe, sa panaginip niya lang nangyari, sir. Challenge niyo po, sir, na isama kayo sa biyahe niya at kayo ang titingin sa relo kung ilang oras o minuto. Pwede. Challenge natin yung HPG. Pagka may paliwanag sa ating formula. Mas lalo nga po yan, magkaka-traffic dahil meron sa gitna ng kalsada kahit pustahan pa po kayo. Kasi kung maglilikha lang sila ng express lane at may titirahin na pahihirapang mga motorista sa Usad Pagong, pangit po yun. Ang maganda dyan, when they promise something good, it should be for everybody.
Isang sasakyan nga lang po masira sa gitna ng kalsada, nahihirapan ng umusad ang mga sumusunod na sasakyan. Tapos sasabihin niya na 5 minutes, ang galing naman niya. Ayan. Jovel Jello Lopez. Si Manoy Jello ito. 5 to 10 minutes yan. Ang ibig sabihin, Cubao to Makati. Ayan. 5 to 10 minutes daw. Oo. Na-discuss mo sa iyo, Manoy Jello, kung anong formula at makakaya ng 5 to 10 minutes as you also believe. Mike Francisco, Skyway. Ayan, sabi niya. Tito Encarnacion, Sandigan Bayan to Naiya, kaya ng 20 minutes. Sandigan Bayan to Naiya. At 2 a.m. Cubao to Makati, kaya basta walang traffic. Oo nga. Re-resolbahin nila yung traffic, pero ang tanong, paano? Paano? Kasi dahil nga sa traffic, mga 5 oras kayong nabibinbin sa trapiko, di ba? Going to your destinations. So, talagang dapat resolbahin muna yung traffic. Pero pagka, ito ako naniniwala, pwede ito. Pag Biyernes Santo at pagka New Year. Ako naranasan ko na yan eh. Pag Holy Week, Huwebes Santo at Biyernes Santo, bay kahit dumapa ka pa sa EDSA, walang sasagasa sa iyo eh. Kahit mag-skateboard ka dyan, mag-driving lesson ka, ang luwag-luwag pagka Holy Week. Oh. Why? Because all the vehicles are not in Metro Manila. They are spread in various provinces. So, walang traffic. Edgar Legson, pangako lang yan. Di naman sinabi na tutuparin. Ha ha ha. Nangako na nga. Tutuparin pa sabi ng mga pilosopo. Ano? Manoy John Bornasal, naloko na. Ano yan? Panaginip? Binabangungot yata ang ninong ni Bugoy. Baka si Bikoy, ninong ni Bikoy. Okay, thank you sa mga nag-comment sa ating personal wall. Punta tayo sa page ng Leader News kung saan mas marami po ang nag-register ng kanilang comment. Isa-isahin natin para dito kasi sa ating programa, pabor, kontra, babasahin natin yan. Ha? Wala po tayong lalagpasan dyan. Ganun tayo rito. By the way, happy viewing kay Mariel Bailon na Gutierrez. Yung inis na inis sa natin kahapon, meron tayong viewer, meron po kaming viewer kahapon na ang pangalan po ay Mariel Bailon Gutierrez. Nagalit po sa Leader News dahil bakit daw ganun ang survey question namin. Yung tanong namin po kahapon, pabor ba kayo o hindi na maging Pangulo si Lacson? Di ba normally, ang sagot nyo, hindi or oo. Sa halip na sumagot po siya, yung viewer natin na si Mariel Bailon Gutierrez, tinira kami ng tinira. Natawa tuloy ako. Sabi ko, abay ate, binibigyan ng pagkakataon na sumagot doon sa ating tanong. Sumagot ka kung ano man ang masasabi mo. Kung gusto mong dapurakin si Lacson, nasa sayo yun. Kung gusto mong purihin si Lacson, nasa sayo yun. It's all yours. It's all yours. Instead na magsalita siya tungkol kay Lacson, wala. Hinusgahan yung Leader News. Tayo daw ay bias, tayo daw ay walang kwenta, tayo daw ay pantambay. Very unprofessional daw kami. Mga kaibigan, kayo na po ang magsabi. Kayo po mga nanonood po sa amin ang humusga sa amin. Meron kaming viewer kahapon na ewan ko kung may dalaw lamang yon. Kaya sabi ko, patawarin niyo po kami pero ang totoo niyan, lahat ng comments dito sa atin, hindi natin inaalis. Kahit nga sa akin, pag ako daw ay nag-ahit ng balbas, mukha daw akong baklang matanda. May mga ganun eh. May ganun. Hindi ko inaalis yun, yung mga ganun. Yung ganun comment, wala yun sa akin. Kasi that's their comment, no? Karapatan nila mga komentaryo, no? You know, the beauty is in the eyes of the beholden. Yeah? Kung tayo ay gwapo sa marami at may napapangitan sa atin ng mga 5, okay lang yun sa atin. Di po ba? Alright, so sige. Bago ako pumunta doon sa ating, nasa na ba yun? 44.
44 ang nag-comment dito sa page ng ng Leader ng Philippines at nadadagalagan pa. Babasahin ko po. Pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala, stay where you are. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.